Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ito. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact na po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsisikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela. Dahil po, kade-demolish lang daw po ng bahay nila. At yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Maliwanag pa sa sikat ng araw, scholar, na-demolish ang bahay, extra kita. Para doon sa mga bumabanat doon sa bata, merong ganyan. Ninabol nga ako ng mga ganyan, mga batang hamog, nagpapanggap lang na nakadamit na estudyante pero di naman nag-aaral. Scholar ho siya. Dinimolish ang bahay, nag-e-extra kita para siguro matulungan niya mga magulang niya. Saludo doon sa batang nagtitinda ng sampagita. At para naman doon sa guard, next time ho, wag niyo hong idaan lahat sa init ng ulo. Wag niyo hong idaan sa init ng ulo. Kalmahin niyo lang ho mga kababayan. Wag masyadong mainit, ha? Eto, rekta na ho tayo dito kay mamaya na ho siguro yung ano. Eto, ganito, dapat ganyan yung mga binabalita. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte, mas mataas kumpara kay BBM. Yan, totoo naman ho yan. Palakpakan, ha? Talaga na ngayong mga panahon na to satisfy yung ating mga kababayan sa pamumuno nitong si Vice President Sara Duterte, ha? Talagang akala siguro nitong mainstream media na to, sila lang ang marunong magbalita, marunong umanggulo sa balita. Marunong din tayong umanggulo sa balita, akala nyo ba? Lalo na yung SMNI. Palakpakan natin SMNI. Ha? Akala ng mainstream media sila lang marunong umanggulo sa balita. Totoo naman ho. Real talk na mas mataas ang satisfaction rating nitong bumaba sila ng napakalaking puntos. Pero itong kay VP Sara, nananatili pa rin hong mas mataas kumpara dito kay Marcos Jr. Mamaya na ho natin pag-usapan yung iba nating mga tatalakayan. Rekta na ho muna tayo dito sa ating mga iniidolo, ang ating mga magagandang mga political vlogger. Ma'am Joey, ayan, si Ma'am Joey ho, yan. Magaling na ho siya, wala na ho siyang balot sa kanyang lalamunan. Talagang nung mga nakalipas na vlog niya, akala mo matatanggal yung kaluluwa niya sa ubon. Ito, si Ma'am Sas at itong si Ma'am Cathy B, papasok ko siya dyan sa eksena. Pakinggan natin. -1. So meron pa siyang 4 and she would still be a serious contender. And they know that. No, wag na tayong magbulahan. If you're a political operator nung kabilang kampo, nakikita mo na yan na Bex, kailangan na yung mga political parties, inisip na nila yan. Tangina, kailangan nating either ikoral natin to si Sara para sa atin siya sa partido or tanggalin natin siya. Ganyan ang isipan ng mga yan. Wala nang partido si Sara. So talaga lahat ng partido ay shit. Pag ito na naman ang naging presidente, wala na naman tayo. Ano na naman tayo, kailangan na naman humalik-halik ng emirate niya, katulad sa tatay niya. Alam mo yon, wala na siya partido At natatakot siya sa kanila. Bakit, di ba? Bakit naman natakot kay Sara? Wala siyang partido, wala siyang makinarya. Kasi alam mo malakas. That is as simple as that. Kung ikaw ang political operator, makinig kayo mga political operator na kung nakikinig man kayo sa amin na wala rin kayong tulugan. Ito si Cathy Binag may experience sa politika. Sabi mo, Cathy Binag, kung mali ang sinasabi ko, ha?
'Di ba? Kung political operator ka, matinuang political operator, kung ang isang politiko na may chance sa tumakbong presidente ay walang political party, walang political machinery, kung alam mong hindi malakas, hindi mo gaganyanin, hindi mo dudurugin katulad kay Sara dahil walang point, sayang ang pera. Pero bakit mo dinudurog ang isang politiko na walang political machinery, walang political party? Why? Because you know in the surveys that you're conducting, the real surveys na hindi pinapakita sa mga tao, sobrang lakas niya. Sobrang lakas niya. Di ba Miss Cathy Binag, alam mo yan, nagtrabaho sa Congress, meron talagang totoong survey. Oo naman. Di ba Miss Melanie Catherine Binag? Bombo. Magandang umaga sa inyo. Grabe tong si Ma'am Cathy B. Lakas ng resistensya niya. No? Talagang kahit pa-morning nga, kahit anong oras, talagang bumabalagbag siya. Totoo yun mga kababayan. Siguro yung sinasabi nitong si Sir Ted Pailo na talagang nagkakandak na sariling survey, in-house survey, ang Malacanang, ang gobyerno. Kung ano man yung, kung sino yung mga malalakas na politiko, yung satisfaction, yung mga approval. Kaya ngayon talagang todo pabango tong administrasyon ni Marcos Jr. Siguro sa mga naglalabas ang survey na kinakandak nila dyan sa Malacanang, talagang kulela to, nasusukan ng ating mga kababayan dito sa administrasyon na to. Kwento mo, Miss Cathy Binag, kung ano yung konsepto ng totoong survey na nasa politiko lang na copy at yung pinapakita sa publiko. Oo, kasi, let's face it, it's in reality talaga nung may bayad eh. 'Di ba? For them to be on, like, meron yung top 10 na tinatawag, tapos magbabayad ka. I've seen it, I know, I've heard it. 'Di ba? How they do it. So basically, para lang pumasok sila. Tapos yung mindsetting nga, 'di ba? Obviously, ang ginagawa nila kay VP Sara, kung talagang hindi siya threat, bakit as early as ngayon, ganyan, 'di ba? Parang ginagamit ang Congress, to the highest effort talaga yung ginagawa nila para lang sirain sila, umpisa pa lang. Diba? Ibang level yung effort na ginagawa nila. Tinatanggalan nila ng budget, sinisiraan, minamalign, nila talaga. Ginagawa na everything para maisip ng mga tao na hindi siya karapat-dapat na maging presidente sa 2028 or kung mali mo, anytime soon, hindi natin masabi, di ba? Kasi ang lala na nangyayari sa atin. Sinong papalit sa 2028? Diyos ko po, Panginoon, di ba? Parang kasumpa-sumpa na nangyayari sa Pilipinas. Hindi, ganun ang kinakatakutan nila kay Sara. It's either may mangyari kay BBM and eventually si Sara ang papalit because Constitution and then parang mas mahaba siya sa magiging 6 years. Kaya nga, di ba, mas mahaba, tama. Ang gagawin nila is, bago, alam kasi ng mga yelo kung ano talaga nangyayari. Kaya itong mga yelo, alam nila itong mga pinagsasabi natin, alam nila itong, iniipon nila itong, sinasabi ni Cathy Binag. I'm pretty sure, Cathy Binag, halimbawa magtagumpay silang matanggal si Sara, ay isusunod nila si BBM. Gagamitin nila mga sinabi mo. Sinabi natin lahat. Correct. Sigurado. Sigurado. Correct. Galing talaga nito si Ma'am Sas. Mataba ang matataba ang utak. Sure na sure yan. Wala naman talagang pinanghuhugutan palagi. Ang nakakalungkot doon, kung talagang totoo yung pinaglalaban nila na para sa mamamayang Pilipino, bakit ngayon pa lang di na sila lumaban? Ba't naghihintay sila? Kasi personal yung interest nila, hindi para sa mamamayan. Yun ang katotohanan. Parang, tigilan na natin tong kaplastikan na to, di ba? Parang, nakakapagod na yung style na ganyan. Yung mga testimony or mga statement na, para sa mamamayang Pilipino, ang daming ginagawa. O, bakit di ngayon na kayo? Umpisahan nyo na, makibaka na kayo, sabay-sabay, di ba? Kung talagang gusto nyo patunayan na para sa mamamayang Pilipino ang iyong layunin, ayun na. Iipon-ipon pa kayo kapag sa susunod yung paggagawin yan, ibig sabihin, meron kayong personal interest na yan. Hindi na yan para sa mamamayang Pilipino, para sa inyo. Diba? Para sa personal yung interest, hindi para sa mamamayang Pilipino. Alam mo, kaya gusto ng kakamping at ng mga dilawan na ma-impeach si Sara kasi the more na nandyan si Sara, the more na kailangan nilang humimod ng puwet ni Romualdez at ni Marcos.
Lalong bababa yung credibility nila sa kanilang political base. Kaya gusto nila ma-impeach para matanggal na, para next ano na So they can go back to their old self. Kaso, Nalalabanan ng mga Marcos. Kaya hindi sila nalalabanan ng mga Marcos, yan ang ano nila yan. Pero kailangan, kaso hindi nila pwedeng labanan si Marcos right now kasi ang magiging beneficiary si Sara. Oo. Ngayon, ang gusto ng mga kakampi, ng mga yellow, sila maging beneficiary. Eh syempre, meron na yung arrangement kay kay Ma'am Shi. Eh si Ma'am Shi dilaw yan eh. Ano yan? Asawa ng Coangco, tapos Araneta pa. Ganun lang yan. Kaso ngayon, kaya ngayon nga na parang hindi nila alam, pinaglalaruan lang din sila ni Romualdez sa ni BBM na akala paglalaro lang namin, sige lumaban kayo ng lumaban. Labanan nyo ng labanan si Sara. Pero hindi namin ibibigay yung gusto nyo. Pero si Ma'am Shi, tinuhugri ng Coangco, ha? Okada. Hindi, ma'am. So, ganyan yan. Parang, feeling nyo kakamping si Romualdez, saka si BBM, yung mga kachika nyo dyan, hindi kayo dinidribble-dribble. We do that. Dinidribble kayo niya. Dribble pa rin kayo niyan. Ginaano-ano rin kayo niyan. Naku, huwag na nga silang lumayo eh. Si BP Sara na nga tumulong na para maupo si BBM. O anong ginagawa ngayon? Hello, user-friendly. Nokiyang Nokia. Nokia. User-friendly. Di ba yun ang ano ng Nokia noon? User-friendly. Oo, exactly. Nagluma ka sa atin. Pasensya na, mga luma na kasama ko. Oh my God, nakalimutan ko na yung tagline ng user-friendly ng Nokia. Pasensya na, puro luma na kasama ko. Alam mo, kaya wala akong kaamor-amor sa mga dilawan at kakamping na personalities. Kasi parang, hindi kayo naninindigan sa prinsipyo, naninindigan kayo sa personal na interest ninyo. sa pag naninindigan sila sa political survival. Yeah. Oo. That's all they Kung magiging lang sila, totoo pa rin doon sa stand nila before, makakarap sila nakakampi sa atin. Pwede naman, di ba, kung talagang mapakita nila ito yung prinsipyo ko, di sige, go. Correct. Pero tayo mga kababayan, kahit ano pong maging tayo nitong mga mga dilaw na to, hindi ho tayo aayon kailanman dito sa mga kabalbalan na to. Kahit na sabihin nila na yung pinaglalaban natin, iisa na, hindi ho tayo maniniwala sa mga yan. Ika nga nitong si Ma'am Cathy Binag, mga user-friendly. Correct. Wala eh. Ano talaga eh. Ang tawag dito, yung pag-zero in ng mga resources laban kay Inday, basically shows yung kanilang eagerness to power grab and eagerness to stay in power. Ganon. Well, power grab sa part ng mga pink at saka ng mga yellow, and then sa part nila Martin is to, stay in power. Ganon. Obvious na obvious yung mga previous nga na live, sabi ko, si Martin, ano to? Ano niya to? Pinatak. Tagal ng pinano yan. Ang tagal ng pinlano to. Inano niya to? He's running this whatever he is doing right now. He run it in his head like a million times. Anong gagawin niya? Ano yung mga fundamentals na kailangan niyang i-lay down in order to, successfully control the House of Representatives and impose its power. Ano talaga inisip nila talaga yan? And so, I think yung eagerness ni Tambi na magstay sa power, ma-outweigh talaga nun yung whatever kay Inday, yung kumbaga parang hindi niya na itutuloy yan or hindi niya na
Yung desire para i-kick si Inday out of power is overwhelming simply because dun sa sobrang daming effort na ginawa na ni Tambi just to get here. Tsaka sis, ano kasi, si Tambi, napapaligiran niya ng mga talagang ganid na, nakakasama ko siya in yung grupo. And all of them are like into that. Like whoever sits, kung sino yung mamit nila na politician, talagang alam mo yung parang linta. Lahat gusto nila makinabang. And for sure, kasi di ba sabi ko, kasi na-shock ako na ganyan siya. Hindi ko ina-expect na magiging ganyan siya kalala. Kasi mabait siya. That's how I know him. Tapos, biglang nagulat ako nangyayari to lahat. Kasi, syempre, maybe because kasama ako dun sa grupo, kaibigan kami, pero nakikita ko na yun na talagang ginagamit siya in so many ways hanggat kaya. And now that he's sitting as a speaker, so ang dami talagang gumagamit sa kanya. So, ganun yun. Tsaka, ganun yung binubus yung kanyang self-confidence. Yung baray niya. Alam mo, Ate Cathy, it might Gusto be niya. his own plan also. Gusto niya yan. Kasi naapi daw yan sa Congress eh. So, pero sa akin si Martin, magaling siya magkurap ng tao. Alam mo yung parang, ganun, di ba? Parang ikukurap kayo, parang kahit okay ka lang naman sana, tapos kaya lang parang, it's either kakampi kita or kalaban kita, mamili ka. And then, eventually, may prinsipyo kang tao, magiging kakampi ka niya, else, mawawala ka sa, political scene. Magaling mag-impluwensya. Oo. Hindi, to be fair, no, Tambi is a good political operator. Talagang, if you're gonna down the foundation eh. Magaling siya. Oo, do not sabi nga sa The Godfather, do not hate your enemies, it will cloud your judgment. Do not hate your enemies, you have to recognize their strengths, and you have to respect their strengths, no matter how you don't like them. So si Tambi, magaling talaga siya. He has this, no? Okay ho yun mga kababayan, yung sinabi na yun ni Ma'am Sas, huwag yung kamuhian ang inyong mga kalaban, di ba? Huwag yung kamuhian. Mataba talaga ulo nito. There's no doubt to it. You might not like what the output of his brain, but it doesn't mean that he's not good. No, he's not smart. Tambi is smart. Period. He's been there for a while. Kaya nagagawa itong mga to eh. He's been there for a while. Kung gano'n siya Remember, kasama, mo na yung Congress. Yung Congress, di ba parang ngayon, united. Yeah. Because of him. Hindi, Mary Grace, you know why? Mary Mary Grace yung pala ni Mary Grace. Mary Catherine. Mary Catherine na si Mary Grace. Papalitan ko lang ang pangalan ni Mary Jo. Mary Sas. Ma'am Raika, do you know why? Because Tambi learned from the Marcoses. He was there. He lived in Malacanang. He was observing everything. He learned from his father na isa ding magaling ding mag-ex-senadora. He learned from Gloria. Naging protege yan ni Gloria before. Have you forgotten? Yeah, Tambi that's was true. so na-invite niya. Tapos, jamming din siya kay Digo. So Tambi learns from everyone. He was learning from everyone all the while. Kaya itong mga ginagawa niya nganto, crystallization na. And Tambi knows that congressmen are corrupt to the core. Yep, correct. So, he knows na hindi siya pwedeng lumaban sa eksenang lahat tayo dito, kailangan maayos ang paggastos natin ng pera, wala dapat. Hindi siya pwedeng lumaban sa ganun kasi walang maniniwala sa kanya. Dahil, hello, you're a Romualdez. Alam mo yun? So what is he good at? The best way to actually get people to follow you is to appeal to their basest instincts. Kung gusto mo ng crowd, nung malaki ang crowd na papalo, you appeal to their basest instincts. Diba? Kita mo yung
Kita mo yung maraming crowd, yan ang parating inaano nila na they will appeal to your fear, they will appear to your need, they will appear to your ganyan. Ngayon siya, alam niya kung anong ibibigay. Alam ni Martin ang ibibigay niya sa mga tao at kilala niya ang mga politiko Naral sa niya. Pilipinas. Aral niya yan. So anong binigay niya? Di ko ano meron siya. Pera. 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 May pera na siya. Di ba may pera na siya? May pera pa galing sa inyo. So double. So double. Oh, ngayon, alam niya ngayon kung sino mga nagnanakaw. Oh, babaliktad ka sa akin, hindi ba kumuha ka ng ganito? Perfect! Kaya yung mga yan, hindi niya makakabaliktad. Alam ni Tam kung magkano Pagkukuha ng lahat ng to. Para sa Ano ano ba? spider siya with with his web. Whoever comes in will never go out. Hindi na makakalabas. Oo. So parang nakinapag ka na sa akin, gusto mong bumaliktad. Hindi ka pwedeng bumaliktad kasi ito yung mga anomalyang pinagsamahan natin. Naka-record yan. Ilalabas ko to. Yan. So, ingat-ingat lang talaga. Magaling si Martin. Niya. Nakuha niya na lahat. Remember, he learned from the best of the best ng presidente sa Pilipinas. He was observing, he was with them, sometimes protege, living with them, etc. So he was like waiting for this moment na maka-penetrate. So he was locked. Kaya nga, masayang-masaya yan si Ambi nung si Sara ay tumawag kay BBM para sabihin, okay na magiging vice president. I would like to be your vice president. At masayang-masaya niyan si Tambi. Siya talaga yung ingresyon. The time has come. Diba? Yes. Alam niya na yan. So, alam niya na yung eksena. Kasi di ba remember, nung panahon ni PRD, gusto niya maging House Speaker. Hindi binigay sa kanya. Kaya meron din yung pitik sa puso si Martin. Kasi, to be honest, Totoo yan. if you're just gonna look at the CV of Martin, magaling si Martin. As in, if you're just gonna be objective about, matalino siya. Kaso, hindi siya pwedeng matalino lang dahil yung mga tao sa paligid niya, mga halangang bitukan ito. So, kaya ito si Martin ngayon, no? Alam niya na yung laro, alam niya na yung gagawin niya pag nabigyan siya ng pagkakataon. And this is it. And Kaso, he was able to recognize the House of Representative and use it to his advantage. Alam kasi niya yung weakness Kasi he's been there for a while. Tagal niya na dyan. Alam niya. Diba? Alam niya na walang pork barrel. Anong ginawa niya? Akap. Tupad. Flood control. Sino gusto ng flood control? Ito lang si Inday ang hindi nila braso Dahil yung pa-Inday, yun sa DepEd din, gusto rin nila. Inday, bigay mo yung textbook kay ganito Ang kontrata kay ganyan. Ganyan po. Ganyan ang eksena sa House of Representatives na Kati B. Nagsabi mo sa akin kung nagsisinungaling ako na budget hearing, DPWH. Nakaprograma na sa gusto nila. Nakaproblema na yan. Ito mga contractors, Ito. Kung ayaw mo, ikakat namin yung budget mo. Budget ng DPWH. Ganyan. Nakaprogram na yan. Kaya kasi sila may power first, diba? Correct. Yung mga nagsasabi kasi dito na hindi siya matalino, guys, eto yan kasi, merong pinaplano si Tambi at ngayon na-execute niya. At pagkatapos tayong lahat ngayon, wala tayong magawa. Yung galing dito ni Tambi is really more of how he laid down the foundation dun sa pagkamal niya ng power. Ngayon na nandito na siya. Have you seen the House of Representatives disunited?
weaponized. Oo. Hindi And siya that's nagpo-front. powerful. Ibang tao gumagawa nun Have for you him. seen, have you Executing seen the House everything. of Representatives this powerful? Basically, the House of Representatives is running the country. Di mo nag-suggest sila na kunin na yung pera sa PhilHealth. O, di sige, kinuha ang pera sa PhilHealth. Nag-insert sila ng sangkaterbang mga budget sa budget. O, sige, payag ang presidente. Nakakaloka even yung Comelec saka yung Supreme Court. Diba? Tinitira kanina ng Comelec yung parang dahil din parang kasalanan pa ng Supreme Court yung nangyari kaya sayang yung pera. Ganun ka galing si Tambi, promise. Sabihin niyo ng cheater siya, siya, pero hindi niya magagawa na magkaroon siya ng yung kamay niya hawak sa pera ng Pilipinas at the same time kaya niyang kontrolin yung mga niya nakapaligid sa kanya. Ganun siya kagaling. At pinagplanuhan niya Media nga, diba? siya nagtantay. Oo. Pati Mainstream media. media. Hawak niya. Di ba? Na-lay down ni Tambi lahat ng kailangan niya para mag-succeed eh. Yung na-acquire niya yung mga businesses na essential para ma-fortify yung power niya, na-acquire niya yung mga connections in order to fortify yung kanyang legal defenses, ganyan, na pasunod niya lahat ng mga posible na mag-go against sa kanya, 'di ba? Ganun. May para kasi matalo natin si Tambi, dapat alam natin yung kapasidad niya. Ganun. Hindi hindi talaga siya yung hindi stupid na kalaban si Tambi, that's for sure. Hindi, if your enemy is stupid, ganito lang yung mga friends. If your enemy is stupid, they would not even be your enemy because they would not have the smarts in order to do something, in order to fight you. Gets nyo? Now, if you're going to start from the assumption that your enemy is stupid, you will be like the tortoise and the hare. Gets nyo? Ano yan sa martial, di ba? Ito si Joey De Vivo. Aikido ka, di ba, bakla? Jiu-jitsu. Sa iba, tinuturuan kayo na pretend that your opponent is stupid. No. Kasi jiu-jitsu parang yan parang human chess yan Tapos, kailangan mo talaga mag-isip every move because otherwise, one bad position and you would not be able to escape. You cannot assume that your enemy is stupid. Because yung talaga naniniwala kang stupid siya ha. Because pretending to be stupid is also a tactic. Correct, oo. Lalo na sa jiu-jitsu, porket mas malaki ka, hindi porket mas malaki ka, mas malakas ka physically, it doesn't mean you can beat a smaller enemy. No, it's not like that in jiu-jitsu. Kaya nga sa sa Eastern philosophy, no, yung mga samurai, yung mga yung sa China, yung mga kung fu masters, etc. They respect their enemies. Yeah. They respect their enemies. Di ba? Yan ang turo sa kanila. Respect your enemies. It doesn't mean that you would love them, you would agree with them. It means sabihin ng respect your enemy is respect that they have a strength. Respect their strength. And then when you respect their strength, respect that they can defeat you. Oo. Yes, respect that they have the capacity to defeat you. Because if you're not gonna recognize that they have the capacity to defeat you, Didipit ka talaga yan. You will be blindsided. Kaya nga ito yung mga samurai, yung mga after they defeat their enemy, sometimes they bury their enemies. Ano daw gawin natin? Sabay-sabay po natin kulangin si Tambi.